teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful and worthy to be praised. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. Lord, you are so good. Lord, you are so faithful. Lord, you are so powerful. I delight to do your will. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful, and worthy to be praised. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. You are my healer, you are my peace, you are my everything, oh God, to you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful, For you are so wonderful, For you are so wonderful, and worthy to be praised. Worthy to be praised. Good morning, Jesus! Amen. Thank you, Lord. Ayan. Magandang umaga mga kapatid sa lahat nating Coffee Family. North, East, West at South. Amen. Ayan. Salamat sa umagang ito na tayo muli ay nagkatipon, nagkita-kita upang tayo sama-sama na mag-aral, makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Pero bago yon, tayo muna mag-pray, Minister Ariel. Sige po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, muli po, maraming salamat Yes, Lord. sa malayang oras na ito, sa umagang ito, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, sa kagalakan ng puso na patuloy na maglingkod at magamit para sa iyong ubasan. Dalangin po namin, Ama, muli na kami ni Minister Elmer na gagamitin mo
sa ikararangal ng iyong pangalan. Dalangin po namin na pangunahan niyo po kami, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, at tunay po na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Yes. At sa mga kapatiran po namin na ngayon ay kasama namin na nanunood at nakikinig ng gawaing ito, ng iyong salita, dalangin po namin na ang patnubay, ang pangangalaga ay patuloy naming tanggapin sa mga kapatiran po namin na sa oras na ito ay nagbabiyahe, patungo sa kanilang trabaho o kung saan man. Dalangin po namin na pabantayan niyo sila sa iyong libu-libong anghel at makarating ng malwalhati sa bawat lugar na kanilang patutunguhan. At muli po, Ama, samahan niyo po kami sa pagtitipong ito at alam po namin na walang ibang maluluwalhati, walang ibang mapararangalan, kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Amen. Mangusap po kayo at kami makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Ayan, Lord. Minister Ariel, ating manang basahin yung ating memory verse of the week. Yan. Ito'y hango sa James chapter 1, verse 17. Yan. Sabi po dyan, every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sa Tagalog po ay Santiago 1, talatang 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Ayan, thank you, Praise Lord. God. O, tayo muna magsi-greet, magbati muna tayo, Monsignor Ariel. Saan ka pa nakasay ngayon? Sa lugar po ng Kalo, Minister Iyon. Elmer. So, binabati ko po ang ating mga kapatiran. Una doon sa aking assignment sa lugar ng Kalo, na andyan ang Payapa, Masalisi, ang Bawan. Yan, Bawan, Batangas. Oo, Minister sila. Elmer, sila Brother Raymond, si Ayan, Sister and Sir Mila, Mila, si at Sister lahat Ron. po ng mga kapatiran natin Ayan po. yan sa Good Bawan. morning po. Good morning, Jesus. At mga kapatiran natin ng Laurel, Batangas, ng Talisay, ng Kalaka, syempre, Oo. nandyan, ang lugar ng Tamayo. So, Nyogan, basta lahat po ng mga kapatiran. At syempre, sa lahat ng mga kapatiran natin, maging sa North, East, and West. Ano po? Alam po namin at alam nating lahat na ang Diyos ay palaging nandyan upang tayo ay tulungan at gabayan. At syempre, sa aking sister wife, Yun, na ngayon ay siyempre. nasa trabaho. Oo. So, dyan ka lang. Dito lang kami. ako. Dito lang kami. So, thank you, Lord. Nasa South ka pala, Minister Ariel. Oo, no? nasa South ako, Minister. Ako naman, nasa North. Sige, batiin mo na. Naka-assign sa Cabiao, sa San Antonio, sa Cabanatuan, at sa Bungabong. Wow. Yan. Medyo mainit yan. Medyo, Minister hindi Elmer. medyo. Hindi medyo. Talaga. Oo. Pero salamat kay Lord kung gaano kainit ang panahon doon. Ganon din kainit sa paglilingkod ang ating mga kapatiran sa Nueva Ecija. Hallelujah. At So, yan binabati naman, ko lugod ating na lugod. kapatiran lahat po dyan sa Cabiao, sa San Antonio, sa Cabanatuan, at sa Bungabong. Good morning, Jesus. Good morning Thank po. you, Good Lord. morning sa ating lahat. Ayan. Amen. Bago po kami tumalakay ng aming ibabahagi ngayon ni Minister Ariel, kami muna po ay may isang inihandang awitin na ito po ay in line sa ating pag-aaralan ngayon. Amen. Thank you, Lord. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant
laban today. Gawin mong alipin ng iyong pag-ibig, mababang kalooban ang aking hiling. Bawat dalangin ko iyong dinggin. Gawin mong alipin, gawin mong alipin, gawin mong alipin ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Lord. Ito po ating ngayong pagtalakay is a series, no? Na every Thursday, yung hango sa second Timothy chapter 2. Po ba? At ngayon po aming tatalakayin ni Minister Ariel yung verse 24 hanggang verse 26. Nais ko pong basahin sa ating mga kapatid, no? Ikalawang Timoteo, Kabanata 2, mga talatang 24 hanggang 26. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Yan ang salita ng Panginoon. Salamat. Thank you, Lord. No? So, Minister Ariel, di ba, ito nga yung ating tuwing every Thursday na ating series tungkol sa sundalo. Sundalo. No? At marami na nga tayong mga napag-aralan, di po ba, na ibahagi na ating mga kapatiran every Thursday. No? Tungkol nga itong ating pinag-usapan tungkol sa isang sundalo ng ating Panginoon. Amen. Yan. So, ano ba, Minister Ariel, ang yung take dyan pag sinabing sundalo? Alam mo, Minister Elmer, hindi mo natatanong. Oh. Yung pagiging sundalo o kawal, isa yan sa sa pinangarap kong maging. Oh, Oo. talaga? Noong ako ay nasa kabataan pa. Sobrang taas ng pagtingin ko dyan sa mga sundalo. Kasi sa lugar nyo, parang napapasin ko, di ba, lalo bandang Batangas sa Sugbo, ang dami sa kalye. Oo. Di ba, na may mga sundalo. Sundalo. Malamang bata ka pala, nakikita mo na yung Oo. mga sundalo na yun, ano? Tsaka ang katunayan yan, bago ako tinawag ni Lord, may apply ako noon eh. Sa Philippine Air Force. Okay. Pero hindi nga niloob ni Lord na maging kawal ako ng ating pamahalaan. Ang gobyerno. Oo, ng Kundi gobyerno. maging, Kawal ni Lord. oo, sundalo ni Lord. Sundalo Oo. ni Lord. Thank you, Lord. Pagka talagang, hanggang ngayon, Oo. pag nakakakita ako ng mga man in uniform, hindi pa rin nawawala yung paghanga ko sa kanila. Oo, Ewan ko, masyadong mataas Oo. yung paghanga ko sa mga kawal Oo. o mga pinili. Kasi hindi naman talaga madali rin yung kanilang oo. pinagdadaanan, nandiyan na Mm-mm. isasakripisyo nila yung kanilang pamilya, Oo. alang-alang sa ating bayan, 'di ba? Kaya marapat lang na siguro na i-respect. Yung honor, Yung o honor, honoron oo, talaga. oo. Alam ko, yung anak mong panganay, di ba? Ang Si tinapos ay, criminology. oo, so parang inline pa rin. No? Oo. So parang baka yun ang magiging Siya yung tutupad. Oo. Ng, Sa kanya magkakaroon ng kaganapan yung aking pangarap. Oo, ano? nga, nga, Oo. no? Thank you, Lord. Yun nga. At yun nga, dito nga sa ating pinapag-aralan, no, na bilang sundalo,
ni Kristo. Actually, ginamit nga yung pagiging sundalo. It is a metaphor, no? Ginamit yung pagiging sundalo na may pinapahiwatig sa ating buhay Kristiyano. Buhay Kristiyano. Na tayo rin ay mga sundalo, no? Sundalo ng ating Panginoon. Meron ako nakitang meaning Miss Ariel, no, nung sundalo, spiritual soldier, no. Sabi rito, spiritual soldier is a metaphor used to describe a believer who actively engages in spiritual warfare, standing firm in their faith, and fighting against spiritual enemies such as sin, Satan, and worldly influences. So parang yung sundalo rin sa gobyerno, di ba? Kaya nga, di ba, ang lagi nating naririnig pag sundalo, pag lumabas ng bahay yon, ano yan, sabi, isang paa. Oo, nasa hukay na yan. Oo, kasi nga, Hindi mo alam ang kung sundalo babalik ka talaga ba. is always engaged in a battle. Oo. Di ba? So, lalo kapag, kasi mayroon din mga sundalo naman, yung hindi sila panggera eh. Pisan, minsan sa admin, Oo. di ba? Pero yung sundalong panggera, Oo. medyo mabigat. Sabi nga nila, ang mga asawa nila, yung kanilang rifle. Oo. Oo, ganun sila talaga. Ganun So, nila. yun pala isang nga sa sundalo, no? Talagang lagi silang engaged in a battle. At sinabi rin nga sa atin dito, tayo bilang mga Kristiyano, mga sundalo rin. At nga, yung ating buhay din bilang sundalo ni Kristo, ganun din talaga tayo. Tayo rin ay nasusuong sa gera, pero hindi gera sa sa mundo, spiritual battle. Oo. Kasi may rin tayong spiritual enemy. Oo. Diba? Totoo yan. So isa 'yon sa sundalo, no, na lagi engaged sa labanan. Hindi lang 'yung sabi nga, ang isang sundalo rin ni Kristo is ay standing firm in their faith. Kung baka sa sundalo sa gobyerno, syempre, di ba, yung mga, ano ba tawag sa mga ganun, yung nakalagay dito sa gilid ng balikat? Patches. Yan. Oo. Ano yung nakalagay na patches doon? Yung bansa, flag natin, yung flag natin. Yung bansang nire-represent. Oo. Di ba? Oo. Ibang klase yun. No? So, pagka, kung ano yung nakalagay sa balikat Sa mo na yan, balikat. yan ang bansang iyong kailangang, Ipagtanggol. oo, na maging firm ka dapat dyan, sa atikain, di ba? Sa paniniwala ng iyong bansa, di ba? Oo. At sabi nga dito, sa bilang sundalo ni Kristo, dapat ganun ka rin pala, standing firm in your faith. In your faith. In our faith. Oo. So, kaya pala, minsan may mga kinakasuhan na sundalo, yung, alam mo yung word na treason. Treason. Reason. Na parang halimbawa, ikaw ay yung sundalo ng Pilipinas, pero aliado ka dun sa ibang, Kalaban ng Pilipinas. Kalaban ng bansa. Ng bansa. oo. Ng So pag gobyerno. nahuli kang ganun, ang tawag sa iyo is treason. Parang pag-traidor yun eh. Traidor. Oo. So, ang talaga pala sundalo, standing firm sa kanyang country. Kahit anong mangyari, itataguyod mo, Ipagtatanggol niya, oo. ipagtatanggol mo, yung bansang nire-represent mo. The same din pala sa atin yan. Bilang sundalo ni Kristo, standing firm in our faith. Ano pa sabi rin dito? Ang isang sundalo ni Kristo, fighting against spiritual enemy. Yan, talagang ang ating buhay Kristiyano bilang sundalo ni Kristo, meron talaga tayong kaaway at talaga meron tayong labanan. Labanan. Totoo yan. Naku, lalo na nung mga, Minister Elmer, nung mga una-una sa lugar ng Batulao. Batulao pa nung araw, di ba? Nako. Talagang grabing laban ang aming na-experience dyan. Maraming spiritual enemy, no? Enemies. Oo. Sabi nga, yung ating mga spiritual enemy, sin, Satan, and the worldly influences. Siguro tayo, di ba tayo? Dahil tayo, halos magkasabayan tayo nag-full time, Nag-full-time. Kabataan natin eh. Ang ating spiritual battle malamang nun, yung mga worldly influences eh. Kasi Siyempre, mahirap mo. Sa edad natin yan, mahirap kang humiwalay sa ganong sa Oo, ganong kabataan alok ng natin mundo. eh. Siyempre Oo. tayo, nung kabataan natin, siyempre marami ka pang gustong i-explore eh. Oo. Marami ka pang gustong subukan eh.
Pero nung tayo nga ay, 'di ba, nung tinawag tayo ni Lord, nag-full time tayo, talagang isa 'yun sa ating mga pinaglabanan. At napagtagumpayan. Oo, yung Oo. worldly influences. The worldly influences, yung kasalanan, yung sin, and also Satan. Oo. So talaga yan yung ating mga kalaban bilang mga sundalo ni Kristo. The same thing na naman sa sundalo sa mundo, talagang ganun nga eh. Walang sundalo, siguro walang sundalong walang kalaban, Walang no? kalaban lagi. Oo. Lagi yan. Kasi pag sundalong meron yung ganun sundalo walang kalaban? Baka hindi sundalo ang tawag sa ito. Wala eh, no? So Oo. talagang totoo. Mm. Bilang sundalo, mapa sa gobyerno man o sa spiritual na sundalo, talagang we are always engaged at meron talaga spiritual enemy na dapat nating suungin. Mahalaga pala yun. Kasi alam mo, Minister Elmer, yung enemy natin, hindi yan nakikipaglaro talaga. Eh. Oo. Wala siyang ang gusto niya, di ba, sa John 10:10, Oo. na ang gusto niya talaga wasakin. Yan ang kaaway. Yan ang kaaway Oo. natin talaga. Patayin, Oo. nakawin. Oo. Yan ang gawain niya. Kaya as a soldier, pinili ka ni Lord, huwag kang magbababa ng armas mo Oo, talaga yun. dapat, eh, di ba? Oo. At So, saka, yun nga, mag-expect Lagi. ka na meron talaga tayong susuungin na mga Lagi may battle. laban, hamon sa ating buhay Kristiyano. Kasi Tama. kapag hindi ka aware doon na we are engaged in spiritual warfare. Minsan kapag ang Kristiyano hindi aware doon, pag dumating na yung labanan, pag hindi aware o pag hindi niya alam na ganun palang buhay Kristiyano, nako, Wala pwedeng na. anong gawin kaya? Baka Wala na. tumakbo. Oo. Baka Sigurado tumakbo. yun. Baka matakot. Matakot. Mawala ng lakas ng loob. Saka hindi ka makapag-iisip ng dapat mong Oo. gawin kasi nakaano ka, 'di ba? Parang easy go lucky. Walang Oo. walang sundalong easy go lucky. Kaya salamat nga sa Panginoon na tayo ine-educate ni Lord. Pinapaalam sa atin na yan ang buhay natin. No? Hindi lang talaga bed of roses. Tayo ay talagang nahaharap talaga sa mga labanan. No? Pagkamat nandyan ang Diyos talaga, pero yun nga, mahalagang tayo ay aware na dapat talagang handa rin tayo, na talagang pagdadaanan natin yan. Kaya nga may kasabihan na ang sundalo habang nasusugatan, Oo, lalang tumatapang. Diba? Yan, So, maganda tayo- na handa tayo laging humarap sa anumang hamon ng buhay, sa spiritual battle, bilang mga sundalo ng ating Panginoon. Meron kang nakitang meaning ng sundalo, di ba, Mr. Ariel? Ano ba yung sabi rito. nangay mo dyan? A lesson about a soldier as a servant highlights the selfless dedication and service-oriented mindset expected of both soldiers and those who serve in the spirit of Christ. So katulad nga nung sabi mo kanina, Minister Elmer, talagang wala tayong kaibahan sa mga sundalo dito sa mundo. Oo. Diba? So, sila kasi ay in-equip para makipaglaban, diba? Kaya nga, pumapasok sila papasok sila sa training, Sa kampo. sa kampo. Talagang, pag pumunta sila, sila yung isip nila, civilian pa lang diba? So, Huhubugin doon yun talagang uhubugin, ilalagay sa, ewan ko kung anong tawag pagdating sa ganong bagay na paglabas mo talaga, ang kaisipan mo ay nakaayon na sa pamahalaan natin. Naalala ko noon nung tayo na bago-bagong nagtitrain as full-time warrior. Parang ganun din. Oo, parang ganun din. Kaya pala ang Daddy Bart, di ba? Sabi ng Daddy Bart noon, nung tayo nasa loob ng compound na compi, walang uuwi. Oo. Di ba? Pwede tayong umuwi noon, Pasko lang. Oo. Kinabukasan, balik ka na Hindi ulit. ka talaga basta-basta pwedeng magpaalam na uwi ka. So, ganun talaga, Ganun no? talaga. Kung paano yung training din sa sundalo sa mundo. Sa atin din naranasan dati yon na sa panahon ng Daddy Bart na nung nagte-train tayo rin sa loob, talagang ganun. Talagang hindi rin pa sa basta-basta kalalabas. Kasi nga sabi ng Daddy Bart, naalala ko, pagka ganun daw na uwi ka ng uwi sa labas, sa family mo,
Bisan pagbalik mo sa kampo, sa loob ng compound, Laglag balikat mo. oo, Dala mo yung bigat na oo, yung nakuha mo doon sa family mo. yung worries of life, Oo. concern sa family, Oo, totoo na yun. narinig mo sa pag-uwi mo, pagbalik mo sa kampo, laglag ka, Laglag talaga. lupaypay. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Ibig sabihin nun, kasi nga hindi ka pa nga equipped dapat lumabas ka Lumabas na. ka na. Kaya 'di ba ganun, hangga't maaari hindi ka pwedeng lumabas hanggang hindi ka talaga totally trained, totally equipped. Equip. Pero nung dumating na yung time na, yun nga, salamat sa Panginoon, glory to God, na train, na turuan, na equip, yun, salamat sa Panginoon. Di ba? Malaking Di ba? pagbago. Pinapayagan na tayong lumabas, tumalaw, humayo, di ba? So, totoo, yung sinasabi mo kanina nga na talagang mahalaga yung binuhubog, hinahasa yan bilang sundalo para maging equip sa pagharap sa anumang labanan na sa buhay natin. Actually, yung sundalo ng gobyerno, kita mo ang kalaban mo eh. Oo, kasi Pero, tao. Oo pero tayo, Hindi spiritual natin, eh. Spiritual. Hindi natin nakikita. Spiritual battle, no? Kaya nga, di ba, sabi ng Bible, we are not fighting flesh and blood, but spiritual forces. Kaya ang ating weapon din, spiritual armor din. Oo. Labanan kasing spiritual eh. Kaya hindi pwedeng flesh and blood eh. Talagang gagamitin mo rin panlaban dyan, pang spiritual din. So napakaganda mga kapatid itong ating pagtalakay tungkol sa sundalo ni Kristo. Kaya pala nabuo yung kanta natin. Take the helmet of Sa Ephesians salvation. 6, Oo. Wear the whole breastplate, armor of God. of righteousness, the belt of truth, Oo. the The shield of faith, the sword of the Spirit, the word of God. Diba? Oo, yun ang ating spiritual weapon, fighting our spiritual enemy. At dito nakita ko rin Mr. Ariel, no? Yung mga karakteristik ng isang sundalo ni Kristo. Una sabi nga courage and bravery. Sabihin, walang sundalong duwag. Duwag. Kaya pala ang mamiligaya, no? Diba? Sabi ng mamiligaya na nabubuhay pa, pauwi ng duwag. Oo. Wala akong puwang dito pag duwag ka. Oo, ganun pala talaga. Isa sa napakaganda katangian ng sundalo ni Kristo, may courage, may bravery. Spiritual soldiers are courageous and brave in the face of spiritual challenges. Ako, marami na ako narinig sa'yo, Minister Ariel eh. Na nasubok talaga tayo sa ating, hindi mo pagiging matapang makipag-away yung ating tapang sa pagkapit sa pangako ng Panginoon. Oh. Ang dami mo na naranasan yan. Minister Elmer, talagang Yung glory to God. courage and bravery, di ba? Kaya totoo, no? Hindi talaga pwedeng matatakotin eh. Kasi wala eh. Di ba? Sabi nga, from fear to faith. Di ba? Naalala ko yung dati, di ba katulad namin, galing kaming probinsya. Ikaw, from Manila ka talaga, di ba? Quezon City. Oo, Quezon City. Kami from probinsya, dinala kami bigla dito. So, hindi mo alam kung ano ang takbuhan ng Manila. Ganyan, tapos bigla kang i-assign sa lugar na hindi mo naman alam. Unfamiliar. Oo, tulad noon, a-assign kang Santa Mesa, kila Sister Penara. Di ba? Sikot-sikot yun. Sa NDC. Oo. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po alam. Oo. Wala pang cellphone noon. Oo. Di ba? Hindi ka pwedeng mga tuwira na, ay, hindi ko po alam, mahirap yon. Ang sasabihin lang ng daddy, nakakabasa ka ba? May dila ka? Opo, makakarating ka. Kaya sabi nga ron, yung sundalo, hindi pwedeng duwag. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya. Paano mo malalaman kaya mo pala kung Ang isang nandun ka agad sa katangian pala ng isang sundalong matapang, yung tinatawag na risk taker. Oo. No? Yung Handa ka sumubok. sumubok. Kasi totoo, yung mga taong matatakotin, yan ang ayaw sumubok. Oo, ay sumubok. Di ba? Ayaw mawala dun sa comfort zone. Oo. Pero yun nga, tayo bilang mga sundalo ni Kristo, ito palang magandang, meron talaga tayong laging katangian. Courage and bravery. Kasi noon, naalala ko pa ulit, nung tayo'y bago pa lang, di ba? So, nag-full time ka, ina-expect mo, prayer meeting agad. Oo. Pero dumaan tayo sa
Ang lalaki ng kaldero na hugas pinggan, hugas pinggan. lampaso ng Pagkatapos ng morning devotion, yung mga kasamahan natin aalis, Oo. tayo pupunta mag-aayos ka ng mga halaman, maglilinis ka. totoo. Pero kung naging duwag ka, Oo. naging iba yung dating, Oo, yung damdamin mo, wala. hindi natin naranasan yung ganito pala yung buhay. Kung bakit tayo pinadaan ni Lord sa ganung mga sitwasyon. Totoo na parang sa unang balsada, titingnan mo, ito ba ang talagang tamang tinaha ko? Pero Oo. hindi eh. Ngayon mo malalaman na pakinabang, Oo. pagpapala talaga yung mga ating pinagdaanan na Napaka, training. napakagandang pundasyon pala nun Oo, ng pinagdaanan totoo. natin na yon. Pampatibay. Oo. Pampatapang talaga yon bilang Pampatapang. sundalo ni Kristo. Totoo. So isa yun sa napakagandang karakteristik ng spiritual soldier, no? Isa pa na katangian ng spiritual soldier, yung ito maganda, obedience to God's word. Yan. Totoo, di ba? Ang mga sundalo sa mundo, sa gobyernong sundalo, meron silang kasabihan, obey first. Before you complain. Yun. Yun. So sila tinetrain na sumunod talaga sa kanilang commanding officer. Officer. No? Pero 'di ba sa ating gobyerno medyo pansin natin. Parang di na yata masyadong ganoon no. Na kasi noon, totoo naman, nung bata-bata ako, wala akong siya nababalitaan ng mga sundalong hindi sumusunod sa chain of command. Oo. Ngayon, sa ating modern times, Yung mga nasa baba pa, sila pa yung gumagawa ng oo no? Medyo na, parang na-observe ko lang na unlike before talaga na ang mga sundalo, nasa kampo, kung ano lamang sabihin ng kanilang commander-in-chief, obey lang ng obey. Yun lang ang ginagawa. Mm-mm. Ngayon kasi, di ba, hindi na ganun eh. Marami nang medyo pangyayari. Di ba? Pero isa sa napakagandang katangian ng sundalo talaga, yung pagsunod. At tayo rin, bilang mga sundalo ni Kristo, required sa atin yan. Wala nang complain. Oo. Kailangan Susunod ka lang. obedience to God's word. Sabi nga they obey God's commands and principles. Ang isang sundalo ni Kristo talagang sumusunod sa mga panuntunan, sa mga utos ng ating Panginoon. So, ang sundalo pala ni Kristo, obedient pala. Oo. Yun pala talaga dapat. Oo. Kasi sabi sa awit 119:105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, di ba? Oo. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So kapag sinunod mo yun, yung salita ng Diyos na yun, dadaling ka talaga sa maganda. Liwanag Sa talaga. liwanag ang talaga. Oo. Pagsunod talaga. At saka hindi naman tayo uutusan ni Lord para sa ikapapahamak natin. Yes. Oo. Puro ito sa Oo. sa ikabubuti nating lahat. Kaya Yan, nga, napakahalaga nung- sabi, di ba, never rely on what we think we know. Oo. Always remember the Lord in everything we do, and He will show us the right way. Na totoo pala talaga yun na, isa yan sa hadlang sa pagsunod natin minsan sa Panginoon yung relying on our own. Oo. Di ba yung mga sundalong halimbawang nagrebelde noon sa gobyerno, Noon, nauso yan nun they no? rely on their own May sarili silang Paniniwala. principle sa Prinsipyo. buhay. Nakalimutan na rin kanilang sinumpaan, di ba? Kaya yun, maraming nag-attempt ng coup, Oo. maraming nag-rebel, di ba? Di ba ganun Pero yung isa nga sa napakagandang katangian talaga ng sundalo, lalo sundalo ni Kristo, they obey God's command. Talagang sa train silang sumunod. Misa nga sabi, mas daig pa raw ng sundalo, mas daig pa raw ng aso ang mga tao. Kasi nga, ang aso, di ba? Isang Train siya sa sa pagsunod. Oo, isang command mo lang. Isang command mo lang talaga kung ano yung sinabi mo gagawin niya. Oo, hindi sila nag-iisip na ako ba susunod o hindi. Mm. Pagka ano yung command sa kanila ng kanilang amo, ganun kaagad, no? So, ang napakagad ng katangian niya ng sundalo ni Kristo. They obey God's command. Ano pa, Minister Ariel, to maganda rin na katangian ng sundalo, yung prayer and dependence on God. On God.
So they rely on prayer and God's strength. Totoo. Kahit yung mga sundalo talaga, di ba, bago isabak sa gera yun eh. Lagi silang may prayer. Mapaano mang yung kanilang paniniwala, talagang hindi mawawala sa kanila na sila ay pinangungunahan ng panalangin for their strength. Kasi siyempre, hindi nila man nila alam kung anong kanilang susuungin sa labanan. Kaya kung hindi ka equipped ng panalangin, wala kang lakas na suungin, yung anumang battle na ating mahaharap. So the same thing sa atin din mga sundalo ni Kristo. We are always engaged in spiritual warfare at hindi mo nga ni-expect kung anong mangyayari, pero kapag tayo ay yun nga, ay laging we depend on prayer for our strength, lamang-lamang na yun na maging tagumpay. Totoo yun. Kasi natatandaan ko, Minister Elmer, before, nung doon nga, balikan ko yung Batulaw. Oo. Kasi open naman to na nung time na yun talagang maraming napuposes sa lugar ng Batulaw. Yung mga early years natin yan, Oo, no? mga 80s, mga Oo, ganyan. yan. Oo. Oo. Hanggang mga 90s na yan. So, biglang may pupunta doon sa mission house natin sa Batulaw na may papa-pray, na merong 5 years nang hindi natutulog, mga ganyan. So kami, bilang mga workers, pag may narinig kaming ganyan, hindi naman kami basta pumupunta. Oo. So, nandyan magpa-fasting muna kami. Tapos talagang yung isang buong linggong yon, wala kang gagawin kundi mag-pray ka ng mag-pray talaga. Totoo. Kasi pwede kang pwede kang ipahiya talaga ng enemy, di ba? Meron pa nga dati, hindi ko naman yun inabot, narinig ko lang doon sa kanilang mga kwentuhan na merong isang mama na sumali doon sa pagpipray ng poses. Sabi ngayon nung poses, sinong kasama mo kahapon doon sa sinihan? Hindi mo naman asawa yun. Oo, no? Alam ng kaaway kasi. Alam ng kaaway. Kita niya eh. Pero kapag yung talagang na-equip ka sa prayer, walang nagpalinis ka kay Lord, walang pwedeng iba to sa'yo yung kaaway. Totoo. Na-experience namin talaga. Pag sinabi nung poses na pagagalawin niya yung puno, gumagalaw talaga. So ngayon, pag duwag ka, baka tumakbo ka talaga eh. Di ba? Pero, meron pa nga yung mga worker natin na minaposes. Ngayon yung poses may dalang itak. Siyempre, iba na yun. Pag gano'n, nawala lahat yung mga nakadapa lahat sa damuhan. Pero, siyempre, dahil tayo ay nahubog, pinalakas sa pamamagitan ng prayer, tagumpay pa rin si Lord. Tagumpay lagi. Kung maalala mo yung Minister Ariel, nung magkasama tayo sa Bulacan. Bulacan. Oo. Kasi nung ating, di ba, meron tayong pa noong na prayer meeting, ang pangalan niya, Bayadak. Bayadak. Ang Bayadak, kung yung anong matawag doon, yung sa ilalim po ng highway ng Pulilan yun. Pag panorte kayo, madadaanan mo yung mahabang highway na yun. Na may mga, parang tulay. Merong bahayan sa ilalim. Sa ilalim. So meron tayong prayer meeting noon doon. Ang tawagan namin doon, Bayadak. Magkasama kami ni Minister Ariel. So medyo looban yun. Kasi nga, ilalim po ng tulay yung meron tayong gawain doon. So one time, nung nagpunta nga kami ni Minister Ariel doon para mag-prayer meeting. Tapos nagpe-prayer meeting tayo. Nagkakantahan ba tayo? Nagkakantahan na tayo. Meron palang isang doon, babae na possessed, no? Possessed, oo. Narinig yung kantahan natin, nandun din, di ba? Ang ating forma ng ating prayer meeting, lahat ng attendees nakaharap sa atin, di ba? Parang chatter. Parang chatter type, nakaharap sa atin. So hindi kita ng mga tao, yung mga nangyayari sa likod. Yung medyo parang may possessed na ganun, sumama doon sa may bandang likuran. At habang nagkakantahan kami, nagpe-praising worship, di ba, yung babaeng possessed, anong ginawa, Mr. Ariel? Nag-alis ng damit. Naghubad. Naghubad. At talagang habang naghubad, sumasayaw din. At talagang yung tingin sa'yo, ibang klase tingin sa'yo eh. Naalala kayo bigla. Oo. Tapos natapos sa prayer meeting, di ba? Tapos nawala na yung babae. Nawala na.
So kami pauwi na sa prayer meeting, Pabalik na ng mission house. pabalik na ng mission house. Ang ginawa pala ng babae na yon na umaten doon, inabangan pala kami sa daanan. Ginulat tayo. Bila kaming hinarang. Mer! Takbo! Hinahabol kami nung babae. Gabi na yun, di ba? Gabi na yun. So talagang maraming experiences, Oo. mga kapatid, Totoo yun. sa aming service kay Lord nung mga aming early years. Iba-iba talaga, mga kapatid, ang mga experience na aming mga nararanasan sa pagtupad sa gawain ng Panginoon. So yun nga, isa pang kagandahan, mga kapatid, dito talaga nga, sabi ko kanina, dapat ang isang sundalo ni Kristo laging equip yan ng panalangin. Amen, amen. Kasi totoo hindi mo masasabi, hindi mo may mga bagay na mangyayari, hindi mo alam Pero kung tayo laging equip ng panalangin sa Panginoon, talaga naroon yung ating kalakasan para masuong natin yung mga unexpected, di po ba, na bagay na pwede nating masuungan habang tayo tumutupad sa paggampa natin sa gawain sa Panginoon. So, tayo muna yung magkakaroon ng break. Babati Ayan. muna tayo sa mga meron tayong nagdaraos babatiin ng muna. kanilang Birthday ngayon. Mm. Ano bang date ngayon? May 29. 29. Alam mo, Yan. sa Bible, napakahalaga na isineselebrate yung birthday. Yes. Oo. May dalawang dahilan Oo, ano ba yun? Diba? Ang una, ito ay pagtanaw ng utang na loob sa Diyos kung bakit natin isineselebrate. Doon sa isang taong pangangalaga, Oo. pagbibigay sa iyo ng pagpapala, di ba? Imagine 1 year kang Yun ang reason Oo. for celebration. ng birthday. Sa isang taon na pag-sustain sa atin ng Panginoon. Oo. Oo, totoo. Totoo yun. Kasi Napakaganda. isang taon kang Oo. inalagaan, Actually, alam sinupla niyo, yung pangailangan ang minsan natin. nakakalungkot nga sa mga yung mga nagbe-birthday minsan, nakadepende kanilang celebration, kailangan mayroon daw dapat pinapakain. No? So hindi yun. Hindi. Ang celebration ng birthday ay pagpapasalamat Pagpapasalamat. sa 1 year. Oo. Di ba? Na pag-sustain sa atin ng Panginoon. Yun ang celebration. Hindi yung pagpapansit. Para mahabang buhay. Oo. Hindi yun ang panlabas lamang yun Oo. Yun lang i-acknowledge mo na isang taon kang sinustain ng Panginoon, yun ang reason to celebrate Yun ang ang pinaka-the ating best. kaarawan. Tama yung sinashare Meron- ni... meron pa niya yung akong- pangalawa? Meron niya ako napuntahan pa, sabi niya, akala ko, sabi niya, magbe-birthday ko, yung birthday ko dadaan lang sa ibabaw ng bubong. So sabi, ba't po ganun? Wala mangyayari. Pero tama yung sabi mo. Nasabi, di ba? Oo, hindi sa Birthday ko handa. ngayon. Oo. Happy birthday. Lipas din yan. Lilipas din yan. Di ba? Tulog mo lang, bukas tapos na yan. Naku, parang binaliwala mo naman yung isang taon Oo. na pag-sustain ng Panginoon sa atin. Kaya ating batiin yung mga Amen. pinagpala ni Lord na isang taon silang sinustain. Amen. Pinagpala ng Panginoon. Wow. Wow! Unang-una. Pastor Fernando Bartolome. Yun. Okay. Kunandeng. Happy Pastor birthday. Nanding, happy birthday po. Thank you, Si Lord. Sister Elizabeth Marasigan Happy ng Calooc. birthday, Sister Beth Yan. Marasigan. Si Sister Hilda Bernardo. Yan, asawa ni Ni Minister Ali. Ali. Si Ninang Hilda. Nasa ano yan? Nasa abroad yan. Mm. Oo. Ba Sister Claribel Toledo. Sino ba yan? Parang anak yata yan ni Nanay Clement. Yeah, Sister Ng Kailaway. Bell. At si Nathan Bonggolto, yung anak uniko ni iho ni ano, Brother si Sister Rona at si Brother Brother Ali. Yan. Ang ating kaibigan. Oo. Thank you, Lord. At si Sister Delia Kalinisan. Yan. Walang bahid ng karumihan. Sa Delia Joke lang kami. po. Yan. Happy Yan. birthday po sa inyo, mga kapatid. Yan. Enjoy your day. Enjoy your day.
Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, Yan. thank you, Lord. Happy Happy birthday. birthday. Happy Enjoy, birthday po ulit. enjoy your special day. Amen. Yan. Bago po kami magpatuloy, meron pa kami isang nai-prepare na awitin Awitin. po. Thank you, Lord. Pagkakanin ng iyong tupa, mahal kita. Iingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa sa iyong kawan, pilit pa rin ibabalik, mahal kita. Pagkain ng iyong tupa, mahal kita. Ingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa sa iyong kawan, pilit pa rin ibabalik, mahal kita. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan po. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating tinatalakay tungkol sa sundalo ni Kristo, isang sa pinakamagandang katangian ng sundalo ni Kristo ay siya po ay tinatawag na bond servant. No, B-O-N-D, hindi po band na baka sabihin nyo sundalong musikero, hindi ba? Bond servant, B-O-N-D. Ang sabi nga mga kapatid, no, a bond servant is a biblical term that refers to a person who voluntarily submits themselves to serve others. Napakaganda. Often in a relationship of love, loyalty, and dedication. So isang sundalo ni Kristo pala mga kapatid. Doon sabi nga, no, a person who voluntarily submits themselves to serve others. So kung ating makikita, no, tayo talaga yan eh. Oo. Kaya pala, di ba, tayo nga ay mga volunteer worker. Volunteer workers. We voluntarily submit ourselves to serve other people. Kaya totoo mga kapatid, kaya nga po kami mga manggagawa, kami mga full-time worker, in voluntary service po talaga. Baka walang pumilit sa amin. No? Sabi nga ni Pastor Ray Lau, hindi po tayo pinilit, di ba? Tayo po'y pinili. Hindi po tayo hinarang, tayo'y hinirang. So, yun po ang isang napakagandang katangian ng bond servant na talagang
kusang loob, taos puso ang aming pagpapasya na maglingkod una-una sa Diyos at pagpagamit sa Kanya para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Siguro yun lang ang ating difference sa sundalo sa mundo. No? Ay hindi rin, siguro ganun din naman no, yung mga sundalo sa gobyerno. No? Siyempre, wala naman siguro sundalong pinilit. Meron kayong sundalong pinilit? Parang wala, lahat yan. Pwede rin yun nga eh. Kasi yung halimbawa na magulang, lamang, yung kanilang line of family, yung kanilang angkan, oo, angkan ng mga sundalo. mga sundalo. So, kinakailangan, required ka na maging sundalo din. Oo, Parang di ba? ganun, So di ba? parang yung minsan may pwedeng ganun eh, no? Kaya nagsundalo dahil nga nasa lahi nila yung pagiging sundalo. So hindi kusang loob. Pero minsan, kahit siguro pinilit lang, pero paglipas ng panahon, Nagugustuhan na rin oo, eh. minamahal niya na rin Oo. yung kanyang pagkakatawag sa kanya. So parang sundalo. sa atin din talaga, no, na sa atin tayo mga full-time worker, na ito nga, napakaganda pala ito na katangian ng bond servant. In tayo ay voluntarily, ating isinuko ang ating sarili, di ba, sa paglilingkod sa Panginoon at humayo para maraming tao, di po ba, ang maabot ng salita ng Diyos. Napakaganda pala mga kapatid, no? Tinatawag na voluntary submission. No? Sabi nga bond servants willingly submit themselves to serve others. Others. Alala ko noon tayo, di ba? Nung tayo ay nag-full-time worker, hindi mo tayo nagtanong sa mami at daddy na, ano namin dyan? Meron ba kaming matitiran dyan? May maaasahan ba kami dyan? Oo, meron ba kaming 15:30 dyan? Hindi hindi. Kakatuwang ba tayo noon, di ba? Nung tayo mga binata pa, maalala mo, nung tayo nagte-train dito sa compound, yung ating kanya-kanyang tulugan, Oo. kanya-kanya tayong pwestuhan. Kanya-kanyang pwestuhan. Oo, mga kapatid. Kaya alam nyo, kung pupunta kayo ng center, libutin niyo yung buong compound ng Compi. Natulugan namin yan. Natulugan namin yan. May experience nga ako, Minister Elmer. Totoo po ito mga kapatid. Totoo ito nangyari. Di bumili ako ng kulambo kasi ang daming lamok, di ba? Sobrang daming lamok. Bumili ako ng kulambo. Sabi ko, masarap ang tulog ko nito. Ngayon, kinabit ko yung kulambo. Kaso nagising ako, sobrang daming lamok doon sa loob ng kulambo. Alam mo, ginawa ko, lumabas ako ng kulambo. Hinayaan ko yung lamok doon sa loob ng kulambo. Malamang yung lamok nalamukan. Nalamok. Kaya nagkulambo. Kaya nagkulambo. Di ba? So, yun lang aming mga naranasan. No? Kaya nga kung hindi ka kusang loob talaga, na taos puso ka talagang nag-submit, di ba, na maglingkod sa Panginoon, hindi mo talaga kakayanin o marami kang pwedeng hanapin, di ba, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Pero bilang sundalo nga at bilang isang napakagandang sundalo nga, sinasabing bond servant, yung pala ang mahalaga na kailangan establish sa ating buhay yung paglilingkod na talagang willingly, no? Sabi nga willingly submitting ourselves to serve others. Talagang kusang loob, gladly, willingly, lovingly na maglingkod talaga sa ating Panginoon at siyempre sa mga kapatiran. Napakagandang katangian yan ng pagiging sundalo na bond servant. Ano pa? Sabi rito na katangian ng bond servant, love and loyalty. Love and loyalty. They demonstrate love, loyalty, and dedication to those they serve. Maganda to. Maganda ating pag-usapan to. Una nga sabi, they demonstrate love, loyalty. Yun muna. Totoo. Kung di mo talaga mahal si Lord, no? Minister Ariel, no? Sa ating mga pinagdaanan, mula pa lang simula hanggang ngayon, yun talaga ang nagmo-motivate sa mga sundalo ng Panginoon eh. Kasi yun yung naging pundasyon natin Oo. yung pag-ibig. Yes. Diba? Yung Oo. pag-ibig talaga. Totoo. Talagang yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay namin, totoo yun. Yun talaga
Kaya nagpapatuloy sa kabila ng maraming nasuungang mga labanan, pero dahil nga sa pag-ibig ng Panginoon, nandun. Talaga, mahalaga pala yun na maging sa buhay natin as a bond servant. Kasi, Dapat nakapundasyon tayo sa pag-ibig ng Diyos. kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, kaya tayo nandito kasi wala naman tayong pupuntahang iba. Marami Oo, naman, di ba? hindi. Actually, Maraming opportunity na pwede nating puntahan. Kung ating titignan, may mga full-time worker tayo, may-ari na kumpanya, Mm. nurse, Oo. di ba, mga graduate. Pero di ba, dito, na nag-full-time Pinili nila worker. na mas maglingkod kay Lord. Yes, bakit? Sabi nga, they dedicate love. Oo. Naroon na lang talagang pagmamahal sa ating Panginoon. At di lamang yon, sabi nga, love and loyalty. Loyal. Oo. Yan, napakaganda talaga. Sa dami ng ating sinuungan na labanan, gera. Di ba? Bagamat sabi nga, may mga nalagas. Yeah. Oo. May mga Oo. nalagas eh. Yung ating community, ang daming kinaharap Yes, na battle. na battle. Oo. So, Pero yun nga, kapag ang pundasyon natin bilang sundalo ni Kristo ay yung katapatan. Sabi ng salita ng Panginoon, di ba, sa Proverbs chapter 3, verse 3, never let go of loyalty and faithfulness. Tie them around your neck and write them in your heart so that both God and man will be pleased with us. So, mahalaga talaga yung katapatan, loyalty, no? Sa church na ating kinabibilangan. Isang napakagandang katangian yan ng sundalo na may bond servant attitude. They dedicate love and loyalty. At pangatlo, ito maganda minsan. siguro doon, Minister Almar, nang galing yung kanta natin, katapatan mo Oo nga. ay walang hanggan, Pag-ibig pag-ibig mo, mo, Jesus, Jesus, di di mapantayan. mapantayan. Di ba? So, Totoo. Yun yan nga talaga. yun. Oo, totoo. Glory to God. Pangatlo po, Sabi nga dito sa ano, they also dedicate and dedication to those they serve. Yun, maganda doon. And dedication to those who serve. Alam nyo, kung meron man akong isang taong tinitingala sa ganung kataga, yung dedication to those they serve ang mamiligaya. Mhm. Naroon kanyang dedication sa kapatiran. No? Kaya nga hanggang sa huling hininga eh. sa gawain siya kinuha ni Lord, Oo. di ba? Magugulat ka na lang. Ang alam mo, nasa ospital, naka-confine. Kinabukasan, nasa Dadating outreach. siya, may saan po kayo galing? Sa Tugigaraw. Sa Isabela. Oo, Di ba totoo. naka-confine kayo? Totoo. Grabe. From north to south, magugulat ka. Mm. Maagang lalabas ng compound ng Compi. Gabing-gabi, kung umuwi ng center. Ng bahay, ano? Ang daming napaglingkuran. Tsaka yung puso niya talaga sa mga Kapatiran. hindi lang sa kapatiran eh. Yes. Kahit sa daan, sa Oo. ibang tao na Oo. hindi niya kakilala. Oo. Pag nung malinaw pa yung paningin niya, pag nakakita siya ng nagtitinda, Oo. itigil mo. Bibilhin na kaagad lahat para wag mapagod yung nagtitinda. Doon sa Tagaytay, meron yung gano'n eh, yung isang matandang babae, talagang glory to God talaga. Oo. Iba talaga yung puso Yung ng sabi ng dedication to paniligaya. those they serve. Hmm. Di ba, kapag ka narinig ng mami kaagad na si ganito, mayroong ganyan problema, may May sakit, sakit, hindi papayag ang mami na hindi puntahan. hindi puntahan. No? Oo. Kahit hindi niya iniisip yung sarili niya, Oo. wala siyang panahon para sa sarili kahit niya. naka-wheelchair, Oo. namamaga yung paa. So, aming nakita yung mga kapatid. At isang malaking aming ano yun sa amin na ehemplong ganyan Ehemplo. pinakita niya sa amin. Ibang klase talaga na Mm. bilang lingkod ng Panginoon, bilang sundalo ng ating Panginoon. Naroon talaga ang dedication Tsaka yung sa love. ating kapatiran. They demonstrate the love, loyalty, and dedication sa lahat ng kapatiran. Napakaganda katangian mga kapatid dyan bilang banda servant. Servant. At pangatlo nga, ito maganda na katangian ng band servant is humility and obedience. Kababaang loob at laging talagang pagsunod, no? Sabi nga, bond servants exhibit sa humility and obedience in their service.
Kaya habang dumadakila, lalong nagpapakababa. Laging kataga ni Pastor Romy yan. Oo. Yung sasabi yun lagi, yung yung Yun yung paalala na niya kawayan. sa amin eh. Paalala niya sa amin. Yes. Alam naman natin na kami talaga ay ginamit si Pastor Romy para sa amin, Oo. sa aming paglilingkod kay Lord. So yun ang lagi niyang paalala sa At amin. like ko narinig nga si Pastor Romy na yung kawayan, di ba? Oo. The more na tumataas yung, tawag ba doon? Yung kanyang puno. Oo. Tapos Bumababa. yung dulo naman yung laging nagpapakaba. Oo, tumutungo. Yan ang isang napakaganda na katangian ng sundalo ni Kristo na mayroong bond servant attitude Wag na mo. they exhibit humility and obedience. Patuloy na kababaang loob. Kamukha nung atin lagi tinatalakay, di ba, ng mga nakaraan, yung mga spiritual gifts. Oo. Alam nyo, maganda ang spiritual gifts. Pero yun nga, sabi ng 1 Corinthians 13, kahit nasa iyo na ang lahat ng kaloob, Oo. kung wala naman sa diwa ng pag-ibig o kababaang loob, ito'y baliwala. Maganda ang spiritual gifts, di ba? Kasi sabi nga, to edify, to build up the church, the body of Christ, para mag-grow, para mag-mature. Pero nga, dapat yung spiritual gifts na yan, ma-perform yan with humility and obedience to God's will. Oh, sabi kasi, makaunawa man ako ng hiwaga. Imagine kung gaano katindi yung ganyan, di ba? Meron ka Oo. mang word of knowledge, Oo. meron ka mang word of wisdom, Pero wala kang pag-ibig. meron kang faith that can move mountain. Imagine. You can speak the language of heaven or angels. Diba? Pero Pero kung wala sa pag-ibig, ng para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. yes. O pompyang na tumataginting. Kaya So, napakaganda mga kapatid talaga. Ano man ating kaloob natin na galing sa Diyos. Sabi nga sa ating kanina, yung ating memory verse, James 1:17. Lahat Lagi ng mong kaloob. i-acknowledge nyo na every good gift, every perfect present comes from God. God. It comes from heaven. It comes down from God. Ang Diyos ang pinagmulan, hindi tayo. Wala sa ating karunungan, wala sa ating kagalingan. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat-lahat kung ano man meron tayo ngayon. Kaya laging kay Lord lang talaga. Wala tayong pwedeng Oo. ipagmalaki Sabi talaga. nga, more of Him and less of Of us. us. Kaya napakaganda mga kapatid ito ating pag-aaral, pagtalakay tungkol sa sundalo ng ating Panginoon as a bond servant. Yan. Kaya, Anything pa? Meron pang dagdag? O, wala na. okay na. Okay na. Oo. O, sige, tayo muna Aawit yan. na No? lang tayo. Ulit. Meron pa tayong tawag rito, yung repeat new song, no? Sister Jam, no? Bago tayo... Bago tayo mag-last song. Oo. Ito uy, sino ba ang composer? Kilala ba yan? Aba, Kilala mo? parang kilala ko to. Parang pamilyar. Parang pamilyar sa akin. Sino ba yan? Minister Jeff Ayan. Borja. Yan. Composed by Minister Jeff Borja. Ang Title, pamagat, Dakilang Manggagamot. Manggagamot. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya.
ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal kita. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sa aming po pagtatapos, kami po may isa pang awit sa Awitin. Panginoon. Thank you, Lord. Tungkol sa sundalo ni Kristo. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ng mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ng mahihina. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya sa gitna ng problema. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya kahit kailan. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ng mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod palakasin ng mahihina. Sugod palakasin ng mahihina. Sugod palakasin ng mahihina.
Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord po. God bless. God Salamat bless. sa Diyos. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the